Morning! Amen. So, hopefully everybody is okay sa biyaya tulong ng Panginoon. Amen. Ang lahat ay nasa maayos na kalusugan at pangangatawan. At sa biyaya ng Panginoon ay nairaraos natin ang bawat araw. Amen? Amen. Praise God. So, sa buwan po ito, ang bilis po ng panahon at hindi natin mamalayan, burn na naman sa mga susunod na araw. Amen? So, hayaan lang ko natin na ang bawat araw ay lumipas habang alam natin na sa bawat paglipas ng mga panahon ito ay kasama natin ng Diyos. Amen? Na nandoon yung pagtiwala at nandoon yung pananampalataya natin sa ating dakilang Panginoon. Amen? At ngayon nga, sa tulad ng sabi ko, it's a month of July. So, nakakalahati na natin may ang isang taon. Di po ba? Parang kailan lang tayo nag-celebrate ng Christmas at New Year. Di po ba? Ngayon, kakalahati na at we're looking forward na sa ganitong sitwasyon ng ating mga buhay. Amen? So this month of July ay pag-uusapan po natin yung magtiwala at umunlad. So English po, trust and strive. Okay po? So, yan po yung ating patuloy na pinag-uusapan. Actually, ito kasi yung the whole year na team ng Church of God's Miracle. At this month po ay magse-celebrate tayo doon sa main church ng ating church anniversary. That's why sa buong ito ay tinatalakay natin yung pinaka-team ng church natin. Okay? So the whole Church of God's Miracle. At sa linggong ito ay tatalakayin po natin yung ating topic naman ay pinamagatan po nating magtiwala sa Diyos sa bawat panahon. Amen? Magtiwala sa Diyos sa bawat panahon. Sabi po nila sa darating daw pong linggo ay merong super typhoon na paparating. Sabi po ng Pag-asa. Dito ba? Buti pa ang bagyo ng panahon ay napipredict, namamalayan na may paparating na bagyo. Di po ba? Pero, yung mga personal na bagyo sa ating mga buhay, minsan hindi natin napipredict. Di ba? Minsan bigla na lamang huyang bumubulaga. Di ba? So pag sinabi ng Pag-asa na mayroong paparating na bagyo, at least na pag-aandaan natin. Nag-aayos tayo ng bubong, sinicheck natin yung bahay, or kaya nag-grocery tayo kahit papano, kung may pang-grocery, para panghanda, o kung ano mang, gano'n mang kalakas ang super typhoon na ito. Pero minsan, yung mga personal na bagyo na dumadating sa buhay natin, yan ang minsan na nabubulaga na lang tayo. Minsan, hindi natin yan na pag-aandaan. Pero isang bagay ang tiyak, gaano man kalakas ang bagyo na dumarating sa ating mga personal na buhay, alam nating merong Diyos na pwede nating pagkatiwalaan sa lahat ng bagyo ng buhay ng tao. Amen? Kaya yung topic natin for this week, dahil may paparating na bagyo, magtiwala sa Diyos sa bawat panahon. Amen? Napakalaga ho ng tao ay merong malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at minsan pa ay ating buksan ang ating mga Biblia. Kung may dala po kayong Bible, karamihan ay wala nang dalang Bible at umaasa na lang dito sa ating projector o sa ating television. Okay. Sabi po diyan, Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang mananalig sa iyong sariling kaunangan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Pagpalain po ng Panginoon ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, habang pinag-uusapan po namin ang iyong mga salitang ito na amin pong binasa, makita mo nawa sa amin yung pagtitiwala ng aming mga puso, ng aming mga isipan, ng aming buong pagkatao na naroon, Panginoon,
ang buong buo kaming sa iyo ay nagbibigay ng tiwala. Hayaan mo, Diyos, na patuloy ang mga salitang ito'y magbigay sa amin ng panibagong leksyon, panibagong kaalaman, at panibagong inspirasyon upang sa aming pang-araw-araw na pamumuhay sa mundong ito ay makita po namin, Panginoon, ang iyong mga salita, ang siyang magiging gabay po namin, Panginoon. Maaaring marami kaming pwedeng sagupain na iba't ibang mga bagyo sa buhay, iba't ibang mga pagsubok sa buhay, sa anumang hamon ng mga pagkakataon sa aming mga personal mang buhay, sa aming pamilya, o sa aming maging sa aming bansa. Hayaan mo, Diyos, na sa iyo ay makita pa rin namin ang ganap na pagtitiwala. Banal na Espiritu, patuloy kang gumawa, kumilos sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming mga pandinig, buksan mo ang aming mga puso upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Mangusap ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Make it a personal, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ano man yung dealings mo sa bawat isa, Panginoon. Holy Spirit, take charge into this place. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. Maaari na kayo na po. Gusto ko pong umpisaan sa inyo ang ating topic na pinagawatang magtiwala sa lahat ng panahon sa pamamagitan ng isang kwento. Ayan naman ako, alam niyo yung mga pastor, kailangan madaming kwento sa buhay. Di ba? Okay po. So, meron pong isang ama at ang kanyang anak ay naglalakad. Papauwi po bilang, papauwi ho na sila nang biglaong bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Dahil lumahangin at alos tangayin ang payong, sabi ng ama, "Anak, hawakan mo ang kamay ko," sabi ng ama. Pero alam niyo po ang sabi ng bata, "Daddy, ikaw na lang ang umawak sa kamay ko." Nagtaka ho ang ama. Sabi niya, "Bakit?" Ang sabi ho ng bata, "Kapag ako ang umawak sa kamay mo, baka mabitawan kita kapag natakot ako. Pero, kapag ikaw ang umawak sa akin, alam kong hindi mo ako bibitawan." Amen? Sino ngayon ang gusto niyong umawak sa inyo? Di po ba? So, tandaan natin, hindi tayo ang umahawak sa Diyos. Ang Diyos ang nakahawak sa atin. Amen? Yun po, yung gustong iparating sa atin ang kwentong ito. Marami ho kasing tao ang nagsasabing nagtitiwala sa Diyos kapag maayos ang kanilang buhay. Pero, paano kapag nawala yung inaasahan na araw-araw? Biglang nawala ang trabaho, biglang nagkasakit ang mahal sa buhay, tumarating ho yan. Biglang bumagsak ang negosyo, or biglang iniwan ka ng taong mahal mo. Hindi mo alam ang susunod na mangyayari. At yan ho yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ang bagyo ng pag-asa na pe-predict. Pero ang bagyo sa buhay ng isang tao, minsan bumubulaga. Ang tunay yung pagtitiwala ay hindi lamang kapag maliwanag ang daan, kundi kahit hindi mo nakikita ang dulo nito, hindi ho ang lakas ng kapit natin sa Diyos ang nagbibigay ng seguridad. Kundi ang katotohanan, siya ang mahigpit na umaawa sa atin. Amen? Palagi yun natin yung iisipin na ang Diyos ang umahawak sa atin at hindi tayo ang may hawak sa Diyos. Dahil totoo po ang tinura ng bata, kapag nga kasi paano pag nataranta siya, tayo pa naman pag natataranta.
Di ba? Hindi na natin alam kung ano ang gagawin natin. Kumisan, kung ano ang mga hawak natin, nabibitawan natin yan. Pero, hanggat tayo ang alam natin sa ating sarili, ng Diyos ang may hawak sa atin, alam natin hindi tayo maliligaw ng landas. Amen? Ang kawika-ano ay sinulat upang turuan ng tao ng karunungan. In chapter 3 po, tinuturuan ni Solomon ang kanyang mga anak kung papaano mamuhay ng may takot sa Diyos. Sa gitna ng maraming desisyon, pagbabago at kawalan ng katiyakan, ibinibigay niya ang simpleng prinsipyo: magtiwala ka sa Panginoon. Ulitin ko, sa gitna ng maraming pagbabago, maraming mga desisyon, maraming kawalan ng katiyakan, minsan di ba akala natin okay na tayo? Pag tinanong ka, anong prayer request mo? Birthday ka kunwari, okay na ako. Okay na ako lahat. Di ba? Akala natin minsan okay na ang lahat. Pero hindi natin alam, minsan binubulaga tayo ng mga pangyayari sa buhay. Minsan may mga desisyon na kailangan natin gawin. May mga pagkakataon sa buhay natin na sinasabi natin walang katiyakan. Hindi ka sigurado. Naka-insured na ako. Kaya mamatay man ako, may St. Peter na ako, may memorial na ako, okay na ako. Diba ba? Akala na kasi natin, yun yung pinaka-assurance ng lahat. Di po ba? Wala akong masama sa insurance. Mas maganda nga ho yan. Kasi nga naman, pag dumating yung mga pagkakataon na biglaan, meron tayong nasasandalan kahit papano. Pero ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng bahagi ng buhay. Na ang talagang pinakamatinding insurance na meron tayo dapat ay walang iba kundi ang Panginoon. Sa Kanya natin makukuha ang lahat ng bagay ng pagtitiwala sa lahat ng bagay. Amen? Kumuha ko ng insurance, lahat ng mga anak ko naka-insured yan. May insurance pa naman, paano? Pag next year, wala kang pambayad ng insurance, paano ka? Hindi ka na-insured. Yabang-yabang mo, naka-insured kayo lahat. Di mo ba? Kasi ang totoong insurance galing sa Panginoon. Amen? Lord, wala akong pambayad ng insurance. Wala akong pambayad dito. Hindi ko kaya ipa-insured lahat ng mga anak ko. Kaya ikaw lang talaga, Lord, yung pinaka-insurance na. Amen? Na kapag nag-claim kami, walang maraming interview, walang maraming requirements, walang maraming documents. Ang katapat lang ay pagtitiwala sa Diyos. Amen? Yun lang ang katapat. Amen? So, ano sabi ng talatang binasa natin? Trust in the Lord with all your heart. Magtiwala sa Diyos ng buong puso. Yan po ang sikreto. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Ang salitang buong puso ay nangangahulugang walang reservation. Hindi kalahati at hindi dahil sa convenient ka lang. Ang pagtitiwala ay hindi nakabase sa damdamin, sa laki ng bank account natin kung meron man, sa ganda ng trabaho natin, sa mga taong mahal natin sa buhay o sa sarili natin, kundi ang pagtitiwala at katapatan dapat nasa Diyos. Sigurado, magtatanong na naman ako dito kung sino nakasakay na ng aeroplano. Kaya ko sinasabi. Okay. Kapag kung sumakay kayo sa aeroplano,
Kilala niyo po ba yung piloto? Di ba? Maririnig lang natin siya pagbababa na tayo. Magpapakilala na siya, nasasabihin niya na siya si Captain ganito, ganyan-ganyan. Lilipad po tayo ng ganito kataas at mamayang ganitong oras ay babagsak na po tayo. Di po ba? Hindi natin kilala yung piloto. Pero, hindi mo siya kilala, pero ano, naniniwala ka na dadalhin ka nito doon sa destinasyon mo, kung saan ka man papunta. Amen? Kailangan pa ba niyang kamayan ng bawat isa o kada akyat natin sa pinto ng aeroplano, nandun ba, nakaharang ba yung piloto at nagpapakilala? Naku, ang piloto ha? Wala akong ganun. Di mo ba? Kasi meron sila sariling daan. Di mo nga nakita kung saan siya dumaan eh. Di mo ba? Di mo nga alam kung saan siya dumaan. Bakit? Hindi mo nakita na may piloto pala doon sa loob ng aeroplano. So kapag sumakayo tayo ng aeroplano, hindi mo kilala ang piloto. Pero nagtitiwala ka. Mas dapat tayong magtiwala sa Diyos na hindi kailanman nagkamali. Ganda nung kanta natin kanina, no? Sabi niya, God will never fail. He never fail. Kahit kailan ay hindi kanya bibigo. Siya ang Diyos na hindi bumibigo. Tayo lang ang malilim na bumibigo sa Kanya. Maraming Kristiyano ang nananalangin, pero nag-aalala pa rin. Pinagkatiwala sa Diyos ang problema, pero kinukuha rin agad pabalik. May bahagi ba ng buhay mo na ayaw mong isuko sa Diyos? Kailangan natin magtiwala ng buong buo sa Kanya. Kilala niyo si Sharon Cuneta? Pag may handaan? Hindi yun. Hindi yun. Kilala natin si Sharon Cuneta sa kanyang pelikulang Pasan Ko ang Daigdig. Tama ba siya? Siya yun, di po ba? Minsan, ganun tayo. Nag-aala, Diyos tayo. Alam mo yon, yung role ng Diyos, kinukuha mo, hindi ka naman Diyos. Pinipilit mong pasanin ang lahat ng bagay. Hindi mo makakayanin kasi hindi ka nga Diyos. Amen? Wala tayong karapatan na pasanin ang lahat ng bagay. Kaya kung ano-ano man yung dala-dala natin, ngayon, pagpunta nyo dito sa simbahan, ang dami-dami nyong iniisip, iwanan nyo lahat dito sa kamay ng Diyos. Ipagkatiwala nyo lahat yan sa Diyos. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Iwanan natin dito yon sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Diyos. Lord, hindi ko na talaga kaya. Amen? Kumisan sumusuko tayo sa maraming bagay, pero kanino ba tayo dapat sumusuko? Sa Panginoon. Na sinasabi natin, Lord, give up na ako dyan. Hindi ko na talaga siya kaya. Kaya dapat nandoon yung pagtitiwala natin sa Diyos ng buong puso. Pangalawa, ano ba yung talatang binasa natin? Sabi niya, huwag umasa sa sarili mong kaunawaan. Don't depend on your own understanding. Yun yung sinasabi ko. Kala mo, ikaw yung si Ernie Boron nga. Alam niyo lahat, di ba? Sabi po, tingnan niyo. Ilan taong ba na namatay si Ernie Boron? Nasa 70 plus, no? O, di ba? Kung iisipin mo, alam niya lahat yun, pero nauna pa siyang namatay. Di ba? So, you know that, huwag mong isipin na
alam mo lahat. Although may mga taong may ganun yung may yung may mga taong ganun, di ba? Ay, alam ko na yan. Ay, alam ko na yan. Lahat alam. Di ba? Si Lord lang yung all-knowing God. Sabi niya, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Hindi sinabing huwag mag-isip. Mahirap naman o yan. Nang walang, hindi naman o ganon. Kailangan lumaandal din to. Ginagamit din ang isip. Pero ang sabi niya kasi, huwag umasa sa sarili mong kaunawaan. Ibig sabihin, nag-iisip ka, oo, pero huwag mong isipin na alam mo ang lahat. Kasi walang taong ganon. Di ba? Doktor nga nagkakasakit. Na-imagine nyo yan? Pag nagpa-check up ka kay Doc, sasabihin niya sa'yo lahat at ibibigay niya sa'yo lahat ng gamot na sa tingin niya ay magpapagaling sa'yo. Eh bakit nung isang araw nagpa-check up ka, wala si Doc? Kasi may sakit na si Doc. Naka-confine nandun sa ICU. Nunaan ka pa. Excited si Doc. Diba? Can you imagine that? Kahit doktor nagkakasakit. So wala talaga tayo pwedeng pagkatiwalaan. Ang galing-galing ng doktor ko. Hindi pwede. So huwag mong isipin na alam mo ang lahat. May mga pagkakataong hindi natin naiintindihan ang dahilan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin mali ang Diyos. God is too good to be unkind, and God is too wise to be mistaken. Masyadong napakatalino ng Diyos para magkamali siya sa mga bagay-bagay na nagaganap sa buhay natin. Meron pong isang batang dinala sa ospital. Ayan, pinag-usapan natin yung ospital. Pero nandun naman si Doc. Ay umiiyak abang tinuturakan. Lahat po tayo, actually, nung bata tayo, dito kasi tayo talaga nagka-phobia At dala-dala natin to hanggang ngayong pagtanda natin. Na kapag nakakita na tayo ng karayom, kukuha di ba, mag-blood test tayo. Di ba, nung ginagawa nyo, pumipikit kayo, ayaw nyo nakikita tinuturok sa inyo yung needle na yun. Di ba? Kasi nung bata tayo, nagka-phobia tayo din sa ganon. Di po ba? So meron po isang bata, dinala sa ospital, umiiyak siya habang tinuturokan. Ang akala niya, pinahihirapan siya. Pero, anong ginagawa ninyo pag dinadala nyo yung anak nyo at pinatuturokan? Di ba? Sinasabi nyo ba kay Doc o kay sino mang magtuturok dyan? Na wag, masasaktan yung baby ko. O tingnan mo, umiiyak na siya. Hindi natin yan sinasabi. Kasi alam mo yon ang magliligtas sa kanya. Lahat na lang ng bakuna yata na meron at nag-i-exist, pinaturok mo sa anak mo. Di po ba? Why? Kasi nandun yung paniniwala mo na yun yung magpoprotekta sa kaabang siya ay lumalaki sa lahat ng mga malalang mga sakit. Di ba? So ganito rin minsan ng Diyos. Hindi natin maunawaan ang proseso. Umiiyak tayo. Bakit tayo umiiyak? Minsan iniisip natin pinarurusaan tayo ng Diyos. Pero hindi natin nalalaman na yun pala ay para sa ikabubuti natin. Amen? Isaiah chapter 55 verse 8 to 9 sabi niya, hindi ninyo kayang abutin ang pag-iisip ng Diyos. Kaya kapag may mga bagay na nasasaktan tayo at kunwari ini-inject tayo, tinutusok tayo, umiiyak tayo, nagngangawa tayo,
akala natin pinahihirapan tayo. Pero hindi natin alam yung pala ang umpisa ng proteksyon ng Diyos. Minsan ang no ng Diyos ay proteksyon. Kasi hindi lahat ng gusto mo ay ibibigay ng Diyos. May mga pagkakataong sasabihin sa iyo ng Diyos, no, hindi pwede yan. Minsan no, ang pag-iintay ay paghahanda ng Diyos para sa atin. Bakit ang tagal ko na itong pinapanalangin? Hanggang ngayon, hindi pa siya nagkakaroon ng katugunan. Kaya pala, inihahanda ka lang ng Diyos. Di po ba? Minsan, ang pagsasara ng pintuan ay pagtuturo sa mas magandang daan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya, huwag umasa sa sarili mong kaunawaan. Kapag ang isang bagay ay hindi mo naiintindihan, hindi yan nangangahulugan na yan ay mali. Amen? Dahil kung minsan, yung mga bagay na hindi natin naiintindihan, yung pala yung tama sa paningin ng Panginoon. Huwag umasa sa sarili mo. Lord, hindi ko po maintindihan bakit nangyayari sa pamilya ko. Lord, hindi ko po maintindihan bakit nawalan ako ng trabaho. Lord, hindi ko po maintindihan bakit nagkasakit ng ganito si tatay. Lord, hindi ko po maunawaan bakit nangyayari sa amin to. Kapag hindi natin naiintindihan, merong Diyos na nakakaalam kung bakit lahat ng yan ay nangyayari. Amen? Kung minsan, yung sagot, hindi natin nakukuha agad-agad. But later on, mas naiintindihan natin kung bakit siya nangyari. At sasabihin natin, kaya pala siya nangyari. Kasi ganito pala yun. Amen? Hindi lahat ng tanong natin at hindi naiintindihan ay nakukuha natin ang sagot agad-agad. But later on, we will realize and we will get the answer sa tamang panahon. Katulad lang po yan ng isang basong tubig na nilagyan mo ng kulay, and then later on, lumalabo yan, and then later on, habang tumitining yan, nagiging liwanag na siya, and then later on, naiintindihan mo na siya. Kapag hindi mo alam, pagkatiwala mo sa Diyos. Kapag hindi mo nauunawaan ang bakit nagaganap to sa buhay mo, ipagkatiwala mo sa karunuan ng Diyos. Dahil kahit kailan, hindi magkakamali ang Diyos. Amen? Okay. Next. Kilalanin ng Diyos sa lahat ng iyong mga lakad. Acknowledge God in every area. Hindi lang sa simbahan, hindi lang tuwing Sunday, kundi sa pamilya, sa negosyo, dapat kasama ang Diyos yan. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa relasyon, sa pananalapi, at sa mga desisyon. Sino dito yung may mga IDs dyan? Ano nakalagay din sa likod ng ID nyo? Ano nakalagay? Di ba may nakalagay doon? Emergency contact. Di po ba? Meron? In case of emergency, may contact number. Bakit ho? Para kapag nabigla kang natumba sa kalsada, nag-pass out ka,
alam na agad nila kung sino ang tatawagan. Ganun ka-importante yun, kaya pinalalagay. Di po ba? Pero, yun ba ay nangyayari everyday or nangyari na ba siya sa buhay mo? Thanks God kung hindi. Di po ba? So, bata lang at minsan hindi nga siya nangyayari. Mga kapatid, kung ang ID nyo ay merong emergency contact, si Lord hindi siya pang emergency contact. Si Lord ay pwede siyang kontakin araw-araw. Amen? Hindi siya kinokontak pag may problema lang. Hindi siya kinokontak pag hindi mo lang naiintindihan yung sitwasyon. Kinokontak mo dapat si Lord every day ng buhay. Kilalanin mo siya, kilalanin ng Diyos sa lahat ng iyong mga lakad. Ibig sabihin, araw-araw dapat kasama mo ang Diyos. Every day, dapat kasama ang Diyos. Hindi siya emergency contact. Pag kailangan na kailangan mo lang siya, tsaka mo siya tatawagan. Amen? Siya ang ating Panginoon every day. Amen? So, ganun. Maraming tao ang parang gumagamit ako. Guilty ako dito eh. Gumagamit ka ng GPS, pero kung minsan, hindi mo sinusunod yung GPS. Sabi ng GPS, turn right, turn right, turn right. Di ba? Ay, hindi naman, hindi yan. Magle-left ka naman, di ba? Eh, makulit pa naman yung GPS, di ka titigilan yan. Sinasabi, gumamit ka pa, pero hindi naman mo naman siya sinunod. Hindi po ba? So, ano mangyayari? Kapag ayaw nila, ignore ka nila. Ganun yan eh. Ano mangyayari sa'yo? Maliligaw ka. Di mo ba? Eh, umasa ka pa sa Waze. Eh, minsan si Waze talaga, dadaling ka sa mga masisikip na daan. Di mo ba? Eh, ikaw ayaw mo yun. Eh, mali yan si Waze. Di mo ba? So marami yung Christian, ganito rin ang maraming Kristiyano, humihingi ng guidance, pero sarili pa rin ang sinusunod. Amen? Eh, dapat kung kaya susundin mo rin pala sarili mo, eh huwag ka nang gamitin si Waze. Huwag ka nang mag-Google Map para wala na lang masakit sa tenga na turn right, turn right, turn right, gano'n. Di mo ba? So kung hindi ka rin lang magpapagay dyan sa app na yan, huwag mo siyang gamitin. Same with the Lord. Kung hindi mo rin lang susundin si Lord, huwag ka nang humingi ng guidance sa Kanya. Kasi ikaw din naman pala yung masusunod eh. Ganyan po tayo. Tanungin muna ang Diyos bago lumipat ng trabaho. Umalis na ako sa mga katrabaho. Eh, masyado kang emotional. Nag-resign ka. O ngayon, hirap ka ngayon maghanap ng trabaho. Tapos sisisihin mo pa si Lord, ba't ka nawalan ng trabaho? Kumawa naman si Lord, di ba? Si Lord ba nag-decide niya? Inaas mo ba siya bago ka nag-resign? So, dapat tinatanong muna si Lord, bago magnegosyo. Lord, magninegosyo po ako, bless mo po ito. Sa ano po ba ako? Ano po bang klaseng negosyo? Ano po bang magaling negosyo? 5-6 po ba? Kung hindi po ako magpapawisan. Gusto po, nasa bahay lang ako, pinupunta lang po. Kung ako, nagtatransfer lang po ako ng pera. Di ba? So, kinakailangan, kinukonsult muna natin ang Panginoon, especially kapag gumagawa tayo ng mga malalaking desisyon sa ating mga buhay. Palaging kasama dapat ang Diyos sa lahat ng bagay sa buhay mo. Dahil kapag ganun ang ginawa mo, hindi ka mapapahama. At kahit kailan, hindi ka papalpak.
Amen? Dahil ang Diyos ay isang Diyos na matalino at alam ang lahat ng bagay. Kaya isang guni natin ang lahat ng bagay sa Kanya. Amen? So, kilalanin ang Diyos sa lahat ng iyong mga lakad. Last but not the least, ang Diyos ang magtutuwid ng iyong mga landas. God will direct your path. Hindi po niya sinabing, aalisin ko ang problema. Ang sabi niya, itutuwid ko ang iyong landas. So, ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, may bagyo pa rin. May pagsubok pa rin. Pero, hindi ka mawawala. Amen? Bakit? Ang sabi ng Diyos, itutuwid ko ang iyong landas. Ibig sabihin, kasama mo ang Diyos sa problema mo, sa bagyo mo, sa pagsubok mo sa buhay. Psalms 37 verse 23, ang mga akbang ng tao'y matuwid. Ang mga akbang ng taong matuwid ay pinatatatag ng Panginoon. So kapag ikaw ay isang matuwid na tao, anumang bagay na ginagawa mo, tiyak na kasama mo ang Diyos. Kapag gabi at madilim ang daan, sapat na ho ang ilaw ng flashlight para makita ang susunod na akbang. Na-experience na po ba nito? Yung sobrang dilim sa paligid, tapos flashlight yan lang yung dala-dala nyo. Hindi nito pinapakita ang buong biyahe. Pero sapat na yon para makarating ka sa pupuntahan. Ang importante, meron kang guide sa liwanag, sa gitna ng kadiliman. Ganito po ang Diyos. Hindi niya laging ipinapakita ang buong plano. Nasasabi niya, 40 ka na ngayon ha, sa 50 mo, magkakaroon ka ng ganyan. Pupunta ka dito, pupunta ka. Pag 60 ka na, ito ka na. Malapit ka na. Ha? Malapit ka na magkaroon ng bahay at lupa. Okay? Hindi nga lang totoong bahay, ibang bahay yun. sa kabilang ibayo pala yun, no? Pinapakita ba ng lahat ng Diyos sa iyo yan? Hindi. Pero, ipinapakita lang niya ang susunod na akbang. Kaya, bakit? Para magtiwala tayo sa Kanya. Kasi kung ang lahat ng bagay ay pinakita na ng Diyos sa iyo, alam ko na mangyayari dyan. Pag 40 na ako, ito na ako. Pag 60 na ako. Gumagawa tayo ng mga ganoon, pero hindi tayo sigurado doon, di po ba? May mga planner tayong tinatawag, pero we are not sure on that. Kasi, ginagawa ng Diyos yan on a day-to-day basis para magtiwala tayo sa Kanya palagi. Magtiwala sa Diyos kapag may sakit. Hindi man agad gumaling. Ang importante, nagtitiwala ka sa Diyos. At alam mo na kasama mo siya. Kapag kulang ang pera, ang Diyos ang provider. Kapag may problema sa pamilya, ang Diyos ang magre-restore. Kapag nawala ng trabaho, siya ang source at hindi ang kumpanya. Kapag hindi mo alam ang kinabukasan, ang Diyos ang nakakaalam ng ending ng buhay.
Ano ang hawak-hawak mo ngayon na hirap mong pagkatiwala sa Diyos? Kalusugan mo, anak mo, asawa mo, negosyo, ministry, kinabukasan. Hindi iniingi ng Diyos na maintindihan mo muna siya. Iniingi niya ang iyong pagtitiwala. Nagigets niyo ba ibig sabihin? Hindi iniingi ng Diyos na maintindihan mo muna siya. Iniingi niya ang iyong pagtitiwala. Ibig sabihin, may mga pagkakataon sa buhay natin na sadyang hindi natin maiintindihan. Pero, kahit hindi mo naiintindihan, patuloy ka pa rin magtitiwala sa Panginoon. Yun po ang pinakamahalaga. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi ibig sabihin na wala ng problema. Ang ibig sabihin nito ay may Diyos kang sama-sama sa bawat problema. Kapag po ang lahat ay nagbago, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kapag ang tao ay bumibitaw, ang Diyos ay mananatiling tapat. Kasi tayong tao, merong limitasyon eh. Yung tipong bata pa lang ako, tinutulungan ko na kayo. Di ba? Bata pa lang ako, wala na akong inisip, kundi mabigyan kayo ng maayos na makatulong ako sa pamilyang to. Minsan makakaramdam ka rin ng pagod. At yung mga taong tumutulong sa'yo, at kung minsan ay inaasahan mo, minsan mabibigo ka sa kanila. Ang Diyos ay mananatiling tapat. Kapag hindi mo alam ang susunod na mangyayari, alam ng Diyos ang bawat hakbang. Kaya anuman ang panahon ng buhay mo ngayon, ay pong lahat ay tumayo. Anuman ang panahon ng buhay mo ngayon, panahon ng tagumpay, salamat sa Diyos. Panahon ng kabiguan, salamat sa Panginoon. Panahon ng kasaganaan, panahon ng kalusugan, o panahon ng pagluha. Isang bagay lamang ang dapat natin ginagawa. Yan ay walang iba, kundi ang magtiwala ka sa Diyos sa bawat panahon. Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time.
Only the rest. I know the honor of tomorrow has already started. So this is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Maaaring may mga taong pagod na sa pagkukontrol ng kanilang buhay. Matagal mo nang sinusubukang lutasin ang lahat ng sarili mong lakas, ngunit lalo ka lamang napapagod. Ngayong araw, inaanyayahan ka ng Diyos na ibigay mo sa Kanya ang iyong mga alalahanin, takot, at mga tanong na walang kasagutan. Hindi niya pinangakong magiging madali ang bawat araw. Ngunit ipinangako niyang hindi kanya iiwan at gagabayan kanya sa tamang landas. Lumapit ka sa Panginoon at sabihin mo, Panginoon, hindi ko man maunawaan ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Pinipili kong magtiwala sa iyo. Ikaw ang aking gabay, lakas at pag-asa sa bawat panahon ng aking buhay. Ikaw ang aking sandata. When he answered, I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Panginoon, narito ang iyong mga anak. Nilalagak at pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay. Lord, hindi ko po alam kung ano ang mga dalayan nila sa kanilang mga puso. Kung ano ang mga daladala nilang bigat sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga isipan. Ikaw ang nakakaalam ng anumang bagay na nagpapaglungkot sa kanila, na nagbibigay sa kanila ng lungkot, ng worry, ng takot, pangamba, Panginoon. Lord, alam mo kung anong daladala nilang bigat. Subalit katulad ng awiting ito, Panginoon, kailanman ay hindi ka bibigo sa kanila, Panginoon. Patuloy mo silang sasamahan sa kanilang mga laban. Patuloy mo silang sasamahan
kasamaan, O Diyos, sa kanilang paglalakbay. Ikaw ang Diyos na patuloy na manguna at iparanas mo sa kanila, O Diyos, ang iyong kapangyarihan na kahit kailan ay hindi ka bibitaw anumang bagay na pinagdadaanan nila, Panginoon. At sa araw-araw na yun, palagi mo silang kasama, Panginoon. Maraming salamat, aming Ama, sapagkat ang lahat ng bagay ay sa iyo po namin pinagkakatiwala. Ang lahat ng bagay, O Diyos, sa aming buong pamilya. Sa larangan, O Diyos, ng aming mga hanap buhay. Sa larangan, O Diyos, ng aming mga negosyo. Sa larangan, O Diyos, ng aming mga trabaho. Sa larangan, O Diyos, ng aming pamilya, Panginoon. Sa larangan, O Diyos, ng aming mga finances. Lord, we know that you're going to provide all these things sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay. Maging ng aming mga kalusugan, O Diyos. Ikaw ang Diyos na patuloy na magbibigay ng kagalingan sa lahat ng Panginoon na nangangailangan nito. Maraming salamat, aming Ama. Inaangkin po namin ang kapayapaan sa aming mga puso dahil kami lubos na sa iyo ay nagtitiwala, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen.